Mag-uumpisa ka na ba, Miguel? Nanggagalaiti si Roda sa pagsingit ni Lynn. Inangatan nito ng kilay ni Lynn, kaya't padabog na kinuha ni Roda ang bag bago nagmarcha papalayo. Oo, sabi niyo lang kung may papabuhat na kayo. Ako nakatokang mag-arrange ngayon sa stockroom eh. Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang bumaling sa kanyang mata ni Miguel. Agad siyang nagpatuloy sa pagtutulak ng trolley. Papasok na siya sa isa sa lininisan niyang silid. Bakit pa nga ba siya tumigil? Tapos na siya mag-pull out ng mga maruruming gamit mula sa room. Sinikop niyang lahat ng marurumi na dadalhin niya sa laundry house. Akmang kukunin niya ang maruruming tela pero mga ikamay na kumuha niyon sa sahig at ang mukha ni Miguel ang agad bumungad sa kanya. Ako na, bababa ako ngayon. Napalunok siya at napatango na lamang. Napansin niyang nakasunod ang mga mata ni Miguel sa mga kilos niya. Naalala niya kagad ang sinabi ni Vanjie na kapag tinitigan ka ng lalaki paniguradong gusto nitong may mangyari sa inyo. Kurot noong tinapos niyang trabaho. Hindi na tuloy siya komportable sa ideyang iyon. Bago ka lang? Parang ngayon lang kita nakita. Tumango siya. Oo, ilang buwan pa lang. Magtatatlong taon na rin ako dito. 1 taon ako sa kabilang branch. Bumalik lang ako dito dahil pinapabalik na. Anito. Habang abala sa paglalagay ng malalaking bags ang labahin, napatango-tango siya. Nasulapan niya si Lynn na kumindat pa sa kanya sa labas bago na magpas papunta sa kabilang silid. Seryoso talaga ito sa sinabi nito na irireto siya nito sa lalaking to. May itsura si Miguel, tama ito. Maganda ang pangangatawan at halatang habulin ng babae. Mga tipo ng lalaking habulin at ganito ka-attractive ang hindi niya rin type. Iniisip ni Vanjie na dahil gwapo ay mahuhumaling na siya. Mukhang mabait naman talaga si Miguel pero kung di lang sana to ganun ka-attractive, baka magustuhan niya pa. Pinakaayaw niya yung marami siyang kaagaw. Naalala niya tuloy bigla si Enzo. Hindi nalalayo kay Enzo si Miguel. Naparunok siya. Naalala niya na naman ang pinag-uusapan nila ng lalaking iyon. Talaga bang pumayag siya makipagsiping sa lalaking iyon? Nandyan ang boyfriend ko, si Reyna. Sorry talaga. Annalyn, nakumindat pa. Halatang di naman seryosong nagsusorry. Pauwi na sila ngayon. Natanaw niya si Miguel sa gilid na nagsusuot ng helmet nito. May sarili kasi itong motor. Panay ang sulap nito sa gawin ni Lynn. Kataka-taka na ngayon pa talaga napili ni Lynn na iwan siya kung kailan nandyan si Miguel. Nanliliit ang mata niya sa kaibigan. May angkas ka, Miguel? Gulat na napabaling siya kay Vanjie. Lynn! Pinanlisikan niya ng matang kaibigan. Umiling ito. Wala naman, Vanjie. At bumaling sa kanya si Miguel. Naparanok siya at agad nag-iwas ang tingin. Di na siya natutuwa sa pinagkagawa nito sa kaibigan niya. Bakitid mo naman tong BFF ko? May paglalambing pa sa boses si Vanjie. Naku, wag na. Namimilog ang mata niya nang balingan si Miguel. Bakas ang amusement sa mga mata ni Miguel habang pinagmamasan silang dalawa. Wala naman akong angkas eh. Ani Miguel at Tina inaalis pa ang titig sa kanya. Wala bang girlfriend na magagalit, Miguel? Si Lynn, halatang nanonood show pa rin. Wala akong girlfriend. Hindi pinuputol ni Miguel ang titig sa kanya habang di niya na kaya pang titigan ng binata. Kung pwede na sana siyang kainin ng lupa ngayon o bigla na lang sanang mawala sa harapan ng dalawang ito. Oh, wala naman palang magagalit eh. Sige na, Serena. Halos ipagtulakan pa siya ng kaibigan. Namimilog ang mata at di niya na alam ang sasabihin. Namalaya niya na lang na inabutan na siya ng helmet ni Miguel. Ang isinuot itong helmet kaninang binigay sa kanya ngayon. Mag-isa ako parati sa motor ko, kaya't isa lang ang helmet ko. Anito. Ang sayo. Ayos lang naman sa kanya kung wala siyang helmet. Ito magdadrive kaya hindi pwedeng ito ang walang suot na ganon. Ayos lang ako. Ikaw nang magsuot. Hindi pa rin siya kampanda na siya ang gagamit nun. Bulky ang dalang motor nito. Sobrang laki na halos mahirapan pa siyang sumampa. Pero hinawakan siya ni Miguel sa kamay para matulungang makaupo. Kapit ka. Anitong giniya pa ang kamay niya payakap dito. Agad niyang binawi ang kamay. Ayos na sa kanyang humawak lang sa damit nito. Di naman yata required na yumakap kapag sa motor sasakay. Much better na yumakap ka, Serena. Nagmatigas siya. Ayos na ako sa paghawak sa damit mo. Di naman na yata ako mahuhulog nito eh. Pinihit ito ang hawakan at sa unang sibad pa lamang para na siyang tatakasan ng kaluluwa. Hindi niya alam kung sinasadya nitong bilisan ang pagpapatakbo. Ayos lang yumakap, Serena. Anitong may panunod Diyos sa boses. Kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang yumakap nga dito. Napapikit siya lalo pat di siya sanay na sumakay sa ganito. Lalo na sa ganito kabilis sa pagpapatakbo.
Ilang saglit ay may napansin silang sasakyan na nakikipagsabayan sa pagtakbo ng motor na minamaneho ni Miguel. Hindi nagbago ang bilis ng takbo ni Miguel at mukhang wala namang balak makipagkarerahan din sa sasakyang sumasabay sa kanila. Kilala mo? Tanong ni Miguel. Ang tinutukoy ay ang sasakyang sumusunod sa kanila. Napakurap-kurap siya at agad nang umiling. Hindi. Tumango ito. Okay. Nakasunod pa rin sa kanila ang sasakyan hanggang bigla na lang itong nag-drift nang marating lang di masyadong crowded na daanan. Nagulat siya na makitang humarang ang sasakyan sa daanan nila. Narinig niyang mahinang mura ni Miguel. Buwaba ang lalaking may hawak ng baril sa isang kamay at sa driver's seat, buwaba ang lalaking pamilyar sa kanya. Tumama sa kanyang abuhing mata nito. May bigat at dilim na mababanaag sa mga matang iyon. Get off from that thing, Serena. We have important things to do. Maotoridad ang boses ni Enzo. May talim sa mga mata ni Enzo nang titigan si Miguel. The dominance of the two guy invaded. Parehong mabigat ang aura sa pagitan ng dalawang binata. Tila nagpapatayan sa pamamagitan ng tingin. Kinakabahan na akmang susunod na siya sa sinasabi ni Enzo. Nang hawakan siya ni Miguel sa braso. Huwag kang bumaba. Ang sabi mo hindi mo kilala ang mga ito. Kaya hindi ka sasama sa kanila. Miguel? Makikita ang bigat sa mga mata ng binata. Hindi inaalis ang titig nito kay Enzo. Sumilay ang kakaibang ngisi sa labi ni Enzo. Really, Serena? May paghahamon sa boses ni Enzo nang siya naman ang balingan nito. Gumalaw ang panga nito. Inalis niya ang tingin kay Enzo at bumaling kay Miguel. Inalis niya ang kamay ni Miguel sa braso niya. May pagtataka sa mga mata ng binata. Kilala ko siya, Miguel. Sorry. Nakakapagtaka. Matagal na nagtatrabaho si Miguel sa hotel pero hindi pa nito kilala si Enzo. Hindi ba nito kailanman nakita pa si Enzo? Kakaibang pangamba ang bumalatay sa mga mata ni Miguel nang sundan siya ng tingin. Papasok na siya ng sasakyan ni Enzo. Ang mismong tauhan nito nagbukas sa kanya ng pinto at nagsara. Sumunod si Enzo sa pagpasok at agad umupo sa tabi niya. Agad pumuno sa loob ng sasakyan ang pamamangay na mayamang amoy ng lalaki. Nakayuko siya, kinakabahan. How did you meet my fucking cousin? Namilog ang mata niya sa narinig kay Enzo. Ano nga ulit ang binanggit nito? Hindi ba siya nagkamali ng pandinig? Si Miguel ba ang tinutukoy mo? Nanatili ang dilim sa mga mata ni Enzo nang balingan siya. Umigting ang panga nito. You know him, ha? First name basis pa. Nalilito siya sa sinasabi nito. Iritado pa rin to at ngayon tinoon na ang mata sa labas. You like him? Anito sa seryosong boses. Namilog ang mga mata niya. Hindi. Nag-init ang pisngi niya sa tanong na iyon. Narinig niyang mahinang nagmura si Enzo. Hindi pa rin to tumitingin sa kanya. Good. Ayoko ipa-DNA test pambat at siguraduhin akin. You can do whatever you want after you give birth to my child. Hindi siya nakapagsalita. Sa mansyon ang punta nila. Sa sala sila nagkaharap. Nandun na ang may edad na attorney. 2 tauhan at si Enzo na may seryosong tidig sa kanya habang karap niyang papel kasama ng ballpen. Read the rules before you sign. Ani Enzo at pinaglalaro ng labi habang nakatitig sa kanya. Nangangatog ang tuhod na pinulot niya ang papel. Hindi niya akalaing nasa harapan niyang maging kasunduan nila. Kaya lang at parang naputol ang paghinga na makita isa sa nakasaad sa papel. Gusto mong dalhin ko ang anak ko dito at dito kaming dalawa tumira? Hindi makapaniwalang bulalas niya. May lamig sa mga mata nito na nanatiling nakatoon sa kanya. Yes, lady. You can erase the other girls but not that one. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Sunod-sunod ang paglunok niya. Paano kung malaman nitong anak nito si Gabriel? Ano na ang mangyayari sa kanila? Parang gusto niyang panghinaan ng loob dahil sa nangyayari. Base sa reaksyon ng babae, mukhang ayaw nga nitong gawin ang napag-usapan nila. Hanggang marinig niyang magre-resign nga si Serena. Hindi alam ni Enzo kung bakit tila ganoon na lamang ang iritasyong nararamdaman niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong na-reject siya ng babae. Walang espesyal sa babaeng yon. Di malang pumasa sa standards niya. It's just that Serena had a beautiful almond eyes and innocent face. His types are more fiercer than an angelic face, like her. Pero sa isang mukhang anghel siya bumagsak. No, not him. Hindi niya luluhuran ang mga katulad ni Serena at may anak ng babaeng yon. He just can't believe na kayang guluhin ng may anak ng babae ang utak niya. Hindi siya ganito dati. Gustong-gusto niya itong saktan pero nung nasa harapan niya na, hindi niya na alam kung ba't biglang umuurong ang lahat ng plano sa utak niya. Pumirma ito sa kasunduang nilatag niya at ngayon ang araw na babalik ito upang dalhin ang anak nito sa kanya.
Sisiguraduhin niyang hindi na siya matatakasan pa ng babae. Nasa poder niya ito at ang anak nito, kaya't wala na itong ibang magagawa kundi pumayag. Pagkatapos ng 5 buwan, palalayaan niya na ito kapag hindi ito nagbuntis. Nakasulat iyon sa kasunduan. Pero kapag nagbunga ang gagawin ay pipirma ito sa kanya hanggang sa ipanganak ang bata. "Excuse me, sir. Nandito na po ang mag-ina," imporma ng butler. "Guide them to the sala." "Noted po." Formal itong yumukod at umalis. Sinara niya ang laptop at inayos ang tali ng roba bago bumaba. Abala ang mga katulong sa baba na makababa siya. Nag-aayos ang lahat sa dining area. Di niya alam kung anong pumasok sa utak niya at nagpahanda siya na marami ngayon. Ang baby maker lang naman ang dumating at wala namang espesyal sa araw na yon. Dumiretso siya sa sala. Malayo pa lang narinig niya ng marahan at malamyos na boses si Serena. "The fuck of that kind of voice, too soft." "Maganda, di ba? Pero hindi pwedeng hawakan, baby, ha? Hindi yan laruan." May tinuro to sa center table habang nasa kandungan ng anak. Saglit siyang tumigil. Distansya mula sa mag-ina. Pinagmasdan niyang dalawa. Simula ngayon hindi na pwedeng maghawak-hawak ng kung ano-ano. Hindi na ito bahay ni Nanay Lolita. Kapag nakasira tayo, lalabas ang monster. Kakainin si mama at ikaw. Kaya behave lang tayo, baby, ha? Napaingo siya sa narinig. May iba pa itong itinuro sa bata. Tapos may mga ipinagbabawal pang iba. Humakbang siya palapit habang di pa siya napapansin ng dalawa. Seryoso at kalmadong lumapit siya sa sala. Si Serena ang unang lumingon sa gawin niya na mapansin ang presensya niya. Nakita niya ang pangamba sa mukha ng babae. Hanggang sa unti-unti siya nakalapit sa sala, ay siya namang unti-unting paglingon ng batang lalaki sa kanya. At nang tuloy ang humarap sa kanya ang bata, natigilan siya. Nakita niya na ang bata noon sa probinsya at hanggang ngayon, may kakaiba pa rin tong hatid na pakiramdam sa kaibuturan niya. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang bata, and the eyes of this kiddo, color gray like his. Parang gusto niyang sabihin na magkamukha sila nito noong ganito pa ang edad niya. It is like the young version of him. Natauhan siya ng ilapag ni Serena ang bata sa single sofa para tumayo. Kanina pa pala siya nakatulala. "Good morning," ani Serena at nilahad ang anak. "Ito ang anak ko. Gabriel ang pangalan niya. 1 taong gulang at mahigit. Malapit na itong magdalawang taon. Naiintindihan niya ng ibang mga sinasabi ko kaya't sisikapin ko na hindi siya makaperwisyo sa mga..." "Saan mo napulot ang ideya na makakaperwisyo ang anak mo?" Putol niya sa sasabihin nito. Tumingin siya sa bata. Gusto niyang magmura. Bakit ganito na lang kalakas ang kabog ng dibdib niya? Bakit niya nararamdaman ito sa harap ng bata? Hindi man lang yata iniisip na anak niya ang batang ito, di ba? Dahil lang ba kamukha niya ito? "Join me on the dining area. Let's have our breakfast." Nauna na siya sa paglalakad at di nalilingon pa ang bata. But he can feel it. Nararamdaman niya pa rin ang tingin ng bata sa likuran niya, and it makes his heart fucking race. Tumunog ang cellphone niya. Isa sa tauhan niyang nasa kabilang linya. "Boss, ipo-pull out ng isang investor ang ista na dinideal niya sa inyo noon. Gusto niya kayong kausapin ngayon." "Tell her I won't come." "Pero boss, maraming investor po ito." "May mas importante akong ginagawa ngayon." Putol niya at ibinaba ang tawag. Hindi niya maalis ang tingin sa bata habang kumakain ito. Napuno ng mura ang utak niya tuwing naabutan siya ni Serenang natitigilan dahil pinagmamasan niyang bawat subo ng bata. Sarap na sarap to sa pagkaing nasa hapag na parang ngayon lang nito natikman ang lahat na nakikita nito. Iritadong silulyapan niya sa Serena. The hell with her. Ano bang pinapakain nito sa anak nito? At naiirita din siya sa sarili. Bakit ganito na lang siya mag-react? Ano bang pakialam niya sa bata? Malaking impact yata nagagawa ng pagiging magkamukha nila ng batang to. O dahil sa obsession niya ng pagkakaroon niya ng sariling anak. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng ideya para maramdaman ang bagay na ito. Nauna siyang tumayo dahil hindi pa niya kaya ang lahat ng naiisip. "Ituro mo sa kanila ang silid nila." Bilin niya sa butler. "Opo, sige po." Pati si Serena namangha na makapasok sila sa malaking silid. Halos buong bahay, pati pa upahan ni Nanay Lolita, ang whole size ng silid. O baka nga kulang pa ang laki ng buong bahay ni Nanay Lolita kumpara sa silid na ito. Carpeted ang sahig. Maliwanag ang paligid. May malaking glass wall na nakarap sa infinity pool sa baba. Kapag dudungaw ka, agad mo yung makikita sa baba. Malamig ang silid dahil sa malaking aircon na naka-install doon. Napakalaki ng kama. Napakalaki ng bathtub na nakarap sa glass wall na tanaw sa labas. Malawak din ang banyo. Ang karangyang ito ang kinatatakutan niya. Paano kung masanay ang anak niya dito? Paano kung itong dahilan para wag sumama ang anak niya sa kanya?
Paano ko mas piliin ito si Enzo? Tahimik si Gabriel habang hinahawakan ang mabalahibong carpet. Namamangha ito ng sobra sa mga nakikita. Bago lang to sa mata ng bata dahil nasanay ito sa kabundukan at matigas na higaan. Nasanay sa kamoting kahoy at kung ano-anong mumurahing pagkain na kaya lang ng bulsa niya dahil yun lang ang mga nakayanan niya. Dahil hindi siya tulad ng ama nito. Hindi siya mayaman. Parang gusto niyang maiyak habang pinagmamasa ng paligid. Hindi niya hayang masanay ang anak niya sa mundong ito. 5 buwan. Tatapusin niyang 5 buwan na yon at ilalayo niya si Gabriel dito. Kasama sa kontratang babayaran niya kahit pa hindi siya magbuntis. Gagamitin niya yun para sa balak ng negosyo at makapagpa bagong buhay sa malayong lugar. Pwede niyo yung tawagan ng telepono sa tabi ng kama. May aakyat agad dito para dalhin kung anong kailangan ninyo. Ani Butler. Opo, salamat po. Ngumiti siya dito. Tumango ito at agad silang iniwan doon. Dala niya ang lumang damit ng bata, yung madalas niyang gamitin. Pantulog ni Gabriel ang isinuot niya dito. Napapansin niya nagugustuhan nito ang kama at wala pang 20 minutes, agad tong nakatulog na mahimbing. Humiga siya sa tabi ng bata, pero napansin niyang nag-vibrate ang cellphone niya kaya agad niyang kinuha. Si Len ang tumatawag. Agad niyang binaba ang phone niya. Alam niya magagalit to. Nag-iwan lang siya ng sulat sa loob ng paupahan na silid. Sinabi niya uuwi sila ng probinsya kasama si Gabriel, na nagbago na naman ang desisyon niya at tutuloy na siya sa probinsya. Siguradong magagalit si Lynn sa kanya dahil sa bigla-bigla niyang desisyon. Hindi niya rin naman pwedeng sabihin na nandito siya sa mansyon ni Enzo dahil pumayag siya maging baby maker nito at dahil blinakmail siya ng lalaki gamit ang anak niya. Baka makialam na naman si Tatay Delphine at Nanay Lolita, lalo na si Lynn. Problema niya to. Dapat siya lang haharap dito. Mama? Napalingon siya kay Gabriel. Binanggit na naman siya nito sa panaginip ito. Niyakap niyang anak upang maramdaman nitong init ng katawan niya kahit nasa panaginip ito. Nandito lang si Mama. Bulong niya rito. Hindi ka iiwan ni Mama. Pinagdarasal niyang sana kapag dumating ang panahon na makilala ni Gabriel ang totoong ama nito, hindi siya nito iiwan. Sana kahit sa kabila ng hirap ng buhay na naranasan nito sa piling niya, hindi siya nito tatalikuran. Ayaw niya itong papiliin. Kung ano man ang desisyon nito kahit masakit, tatanggapin niya. Kahit pa dumating ang araw na maaari siya nitong talikuran. Ang magagawa niya lang patuloy itong mahalin. Dahil hindi siya mapapagod na mahalin ng anak niya, higit pa sa kanyang buhay. Mauubos ang sinulid ngunit hindi ang pag-ibig niya.